Beltran po. Sir, ano lang stand nitong grupo ninyo, Sir, sa nangyayaring sinasabi nila wala yung korupsyon ng Marcos administration? At the same time, if kayo po yung the original 1980s Marcos loyalist and nag-withdraw na po kayo ng support, ano na po yung tawag sa inyo ngayon? Ano pong pangalan gagamitin namin sa inyo ngayon? Kasi po, sila po yung organizer dito sa pag-withdraw. But we will support the group. Kasi ang grupo po namin, Filipino Guerrilla Forces kami. Pero ito Filipino Guerrilla Forces, non-partisan ito. Non-partisan. Para lang sa tama kami. Now, yung UPI, United People's Initiative, maraming organization to ng kapaloob. Nandito yung yung mga iniral na marami. Then, pero tama ma'am yung tanong mo, ano ang itatawag natin sa grupo? So, we will discuss. May sasagot dito sa grupo natin. No? Okay, si ma'am ang mag-announce ito because I want to be neutral. Gusto ko ang tama lang ako. Pero sa totoo lang, Duterte pa rin ako. Kasi siya ang gumagawa ng tama. Okay. Sa katanungan po ng ating kaibigan na lalong-lalo ng SMNI, ating pong pangalan sa ngayon ay Duterte Team. Duterte Team. Sir, stand nyo na lang po sa umanay korupsyon dito sa administrasyon Marcos. Ano po? Pakiliwanan. Anong stand po ninyo sa nangyaring umanay korupsyon po dito sa Marcos administration? Ano po ang ma-reaction po ninyo? Ako bilang isang tumiwalad, ayaw nilang sabihin tumiwalad, kundi sa katotohanan lamang ako. Katotohanan, justisya, at sa katarungan para sa ating bayan. Hindi naman siguro mahirap isipin at gawing maliwanag sa isipan, ilagay sa puso. Ang nag-reject lang naman talaga ay yung mga kalaban na gusto nila, sila lang ang talagang pumosisyon sa mga oras na to. Mukha naman yata hindi tama. Okay? Sagutin ko yung tanong mo, kaibigan. Dahil napakaganda ng tanong mo at ito yung oportunidad para sa mga pangkaraniwang mamayang Pilipino na naghahangad ng isang tunay na pag-unlad at tunay na pagbabago sa ating bansa. About dyan sa stand namin sa korupsyon, talagang kami naninindigan na kung maaari, yung korupsyon na yan ay matigil na. Dahil sila naman po ay malalaki ang sahod. Pangalawa, mayayaman na sila. Kaya kung tungkol sa korupsyon, dapat itigil na yan at ang unahin na katupagin nila ay dapat ang kapakanan ng bayan at mamamayan. Especially sa next generation natin. Dahil kung tutuusin po, napakayaman ng ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na sa usaping natural resources. Kung sila ay magtatrabaho lamang ng naaayon sa kanilang mga mandato, uunlad ang ating bansa. Sana ang isipin naman nila, tama na yung pagpapayaman. Hindi lahat dahil maraming mga magagaling na politiko na talaga namang sumusunod pa rin sa kanilang mga mandato. Hindi ko na mabanggitin yan, basta yan, nasa Duterte. Nasa Duterte ang may prinsipyong mga politiko. Kaya nasa Duterte ang aming loyalty. Kaya kami nag-withdraw, hindi lang kami ngayon nag-withdraw. Ngayon lang kami nagpahayag in public. Kaya hindi ko sinayang ang pagkakataon na makapagsalita dito at yung invitation, kahit wala akong pamasahe, gumawa ako ng paraan para lang may parating ko ang sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tigilan ang korupsyon, ang unahin ay ang kapakanan ng bagong henerasyon. Maraming salamat po. We are from which, ano? Okay. Come forward. Dito ka na. Come. Dito makukuha siya sa kamera para hindi. Alright, magandang hapon po. Hindi ko makita. Sabi ko, I'm Henry Sir from Mel, sa VIP chair. Ano po ba ang masasabi mo sa reconciliation po na Tayo ako, pagdating siya, tatayo ako. Hindi, may contact siguro siya. Pinadala sa atin. Regarding sa reconciliation, ito po aming sasabihin, hindi po political ito.
Ito po ay nanggagaling sa aking puso, sa aking damdamin base sa aking karanasan. Tungkol sa reconciliation, kung tunay ang reconciliation, ang tanong, bakit nag-promote siya ng isang general na dapat hindi promotion kasi may kaso ito. Hindi babanggitin na, alam niyo naman kung bakit hindi natin kailangan banggitin yan. Pero for common sense, alam niyo kung sino yan. Kung reconciliation ang gusto mo, dapat yung ugat ng dahilan ng pagka-aresto na illegal at without due process of law at unlawful order na sinunod nila, dapat kasuhan yun. Magmumula sa iyo o magmumula sa Pangulo ang initiative para ito ay magkaroon ng justisya at maipakita at maipadama sa mga mamamayang Pilipino na talagang pagkakaisa ang gusto niya. Bakit na-promote ito sa pinakamataas na pwesto ng hanay ng mga kapulisan? Maraming salamat. Hindi ako pabor 101% dahil kung iba-background check nyo, kasi ako hindi ako sasalita dito nang hindi ko bina-background check dahil nag-iingan din ako sa Republic Act 10175 na baka din ako ng kaso. Sana naman sa inyo, mga politiko o mga Pangulo, sana naman huwag yung masyadong inaharas ang mga nagsasabi ng katotohanan. We are democratic form of government. Walang ganito noong panahon ng ama mo. Kaya sana naman, bilang dati kami mga kapanalig mo at dati rin kami sumuporta sa iyo at katunayan, isa kami sa sumuporta sa unity. Subalit binigo mo kami sa aming pangarap, sa pangarap namin sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming sa bansang Pilipinas na hindi natupad ang mga pangako mo. Kaya kami ngayon ay nag-withdrawal ng support. Hindi, matagal na ako nag-withdrawal ng support. Ngayon lang na ipahayag in public. At maraming salamat sa pag-organize ito at sa inyong mga media na magpapahayag ng katotohanan. Sana naman pakiusap ko lang, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Huwag nung i-edit ito. Thank you. Pwedeng ipasingit ko lang muna si Attorney Melchor Magdamo para sa siya yung lawyer namin sa United People's Initiative na ini-encourage namin kayo na sumama kayo sa United para isa lang tayo sa laban para sa katotohanan sa bansang Pilipinas. Attorney? Siguro iglangay mo. Para daw makuha sa tayo. Gusto niyo bang mag-tiis pa hanggang 2028? 3 taon pa? Oo na. Ngayon pwede rin tayo gumamit ng dumaan tayo sa batas, sa yung tinatawag na People's Initiative. Ang tanong, successful kaya ito o mabibigo? Nakatatlong major People's Initiative na kung tutuusin. O 4 pala. Yung una, nung panahon ni Ramos, nagkaroon ng pirma para ma-extend yung term niya from 1998 hanggang 2000. Nabigo yun. Tapos sa panahon ni ERAP, nagkaroon ng Concord. Yun, economic provisions lang gusto ni ERAP noon. Nabigo din yun. Nung panahon ni Gloria, nagkaroon ng Sigaw ng Bayan. Nabigo din yun. Nung panahon nung 2013 against pork barrel, pinamunuhan ni Ray Puno, Justice Ray Puno, nabigo din yun. So ang tanong, magsasaksit kaya tayo kung mag-People's Initiative tayo ngayon? Kung tutusin, dalawa ang successful People's Initiative sa kasaysayan natin. Unang-una, noong 1937, nagkaroon ng People's Initiative dahil nung araw, ang mga kababaihan ay hindi nakakaboto, hindi pwedeng tumakbo si Ceci. Noong 1937, hindi ka pa pinapanak na. Nagkaroon ng People's Initiative, yung mga kalalakihan na ang request nila ay payagan ang mga kababaihan na bumoto at tumakbo sa politika. Nanalo ang yes. 90% ang kalalakihan ang bumoto ng yes. Kaya ngayon, pwede tumakbo ngayon si Cecil, si Sara, si Amy, si Rizon Teveros, ang mga kababayan, pwede silang bumoto dahil sa People's Initiative ng 1937. Tapos, noong 1973, may People's Initiative din, although hindi niya ginamit ang pangalan ng People's Initiative. Ito po yung Citizen Assembly na ginamit ni Ferdinand Edralin Sr. Lilinawin natin Sr. Ferdinand Edralin Sr. Ginamit niya para magkaroon tayo ng 1973 Constitution. Citizen Assembly ang ginamit ng pangalan nun. Kaya medyo nalilito tayo. Pero People's Initiative din yun. Kaya tayo nagkaroon ng 1973 Constitution. Kaya ang tanong,
kaya ba natin na ngayon? Yes, kaya natin. Basta pinahirapan kasi yung People's Initiative noong panahon ni Ray Puno against pork barrel. Kailangan na napakaraming pirma para lang maging successful yung People's Initiative. Pero actually, wala sa batas yun yung kailangan na napakaraming pirma para lang mamapagod yung nag-initiate. Ngayon, pinapayagan na yung electronic signature yung tutusin. So yan ang isa sa mga pwedeng pag-isipan natin para hindi tayo magtiis hanggang 2028. Pangalawa, anong pwede natin gawin na para hindi magtiis hanggang 2028? Pero medyo sisingitan ko lang yung problema ngayon nasa nakaraang eleksyon. Alam niyo ba yung overvote? Na kapag bumoto ka ng 13 senators, lahat ng boto mo from 1 to 13, inidoro na yun. Ngayon nakasulat sa ating saligang batas, ang right to vote ng isang tao, ang pwede lang mag-decide na ay... Hello? Lola. Lobat, sige. Di ba, isisigaw ka na lang. Ay. Wala na. Okay. Wala rin. Oh. Sisigaw ka na lang. Nung wala na. Mic test. Wala rin. Mic test. Nagurgur. Sige, sisigaw ka na lang. Wala lang. Okay, ganito no? Ayun na lang pala eh. Yun na lang. Pahiram na lang yan. Pwede? Wala. Hello. Okay. Nakasulat sa saligang batas natin, sinong may kapangyarihan para mawalan ka ng right to vote, para magurgur yung buong lahat ng binoto mo sa Senado o kung party list yun, o kung... Hello? Hello. Wala. Okay. Hello. Hello, okay. Ang pwede lang gumurgur sa inyo ay yung hukuman, judicial branch of government. Walang kapangyarihan si COMELEC para gurgurin yung boto mo ng 1 to 13 o 14 o 15. Sa hukuman lang, nasa saligang batas yan. Yung right to vote, ang pwede mag-decide nun ay courts, hindi COMELEC. So, kinakailangan buksan yung balota na yan. Buksan natin ang balota, malaman natin kung sinong 13, 14, 15, at hindi, walang kapangyarihan yung COMELEC para gurgurin ang iyong right to vote. Ngayon, syempre magmamatigas yung COMELEC. Ano pwede natin gawin? Ngayon, na mas mabilis, no? Kung tutuusin, nung ginagawa itong pinapalakas yung International Criminal Court, yung ICC last year or 2 years ago, kung ano-ano ang pinagpipirman ng gobyerno natin para bigyan ng power yung international community. Ang isang nabigyan ng power last year lang, noong September 21, pa-eventsa na yun, yung United Nations General Assembly. Pumirma ang Philippines na pwede sila mag-interfere into domestic jurisdiction. Sa pag-aakalang baka sakaling pwedeng gamitin yung United Nations. Kung tutuusin, nakapirma ang Philippines nun. Ang United Nations General Assembly ay mas mataas sa International Criminal Court. Yung ICC walang